Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Lunes mga kapuso, kontrobersyal nga ungka flyover, liwat nga ginbuksan sa full capacity, apisar wala pa matapos ang pagkayo. Railing sa ibabaw sang ungka flyover wala pa matapos obra, pila ka mga motorista nagakabalaka. Anom ka flight sa Iloilo International Airport na delay bangod sa nakita nga pothole sa runway. Kaap Iloilo ginpangayuan paathag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Masobra 5,000 ka residente sa Northern Negros Occidental nahalitan sa pagbaha bangod sa mamunog nga ulan kagabi. Rambol sa mga grupo sa pamatanon sa Barangay Tanzo Timawa sa Iloilo City nahuli ka. Mount Canaon, liwat ng buga sa madamol nga asong nga may upod nga abo kainasang aga. Negrense visual artist gimbida ang iyang mga obra sa exhibit agud ibulig sa pagpatindog sang Home for the Aged. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon ako si Gertrude Charlatan. Kontrobersyal nga ungka flyover liwat nga ginbuksan sa full capacity agud mapahagan-hagan ang trapiko sa ungka Haro kag Pavia. Apang pagpakayo sa flyover wala pa matapos. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Duha ka adlaw antas ang deadline nga ginhatag sa Department of Public Works and Highways Region 6 nga reopening sa ungka flyover. Natigayon nga ginbuksan ini sa full capacity subong nga adlaw apang limitado lang. Ginadumilian nga maglabay ang mga motorsiklo, bisikleta kag trailer trucks sa ibabaw sang flyover. Apisar nga wala pa matapos ang rectification, ginpaagyan na ang 4 lanes sang flyover. Medyo maluwag-luwag na eh. Makuha na sa traffic, kumbaga maluwag-luwag na sa traffic. Sa kinita, alam sa katong malapong lang po. Sa nuto, tag medya ura kami nga nagakuanda, subong, okay na. May pila ka mga motorista nga nagakabalaka bangod hindi pa kompleto ang railings. Ganit doble halong ang mga driver. Gamay lang ang paghalong kay ti kung ikaw driver dapat halong agad kay ang railing sila daw hindi pagid pulling na human. Dako naman nga bagay para sa mga commuter ang pagbukas ng ungka flyover. Nakibot ko nga smooth lang bala ang flow kag wala gid gawa traffic kag daw nakaabot ako from Santa Barbara pakadto diri for 30 minutes lang. Sunod sa ahensya, wala naman sang dapat kabalakan ng publiko sa subong nagapadayon ng pagtapos ng rectification sang Taytay. It is our mission to help the motorists para matagaan sila sa safe and comfortable travel. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Kung may alibyo sa trapiko sa ungka flyover, sa Iloilo International Airport naman, runway temporaryo nga ginpasiraduhan bangon sa nakita nga pothole o kun batsi. Anam ka flights na delay. Si Kim Salinas nakatuto. Temprano pa nga nagbugtaw ang 35 anyos nga Ilongga. Agod hindi mabayaan sang flight nga ginbook sini pauli. Agod magtambong sang kaadlawan sang Iloy. Ang alas 7 sang aga nga natala na nga pag-abot sini kuntani sa Iloilo. Nahimo nga alas 2 sa hapon. Birthday sang mom ko and we had a whole day plan for her. So medyo sad lang kay na delay. And pati plans namon affected sa pagka-delay sang flight. Saysay man ni Dayan, kadua man ka beses sila nagsaka na og sa eroplano. Twice kami nag-board, twice mo kami na-deplane. Kaluoy lang sa mga seniors and PWD na masaka, tas manaog. So tani, may communication sila. Isa lang si Dayan, sa madamo pa nga mga pasahero nga nahulan, bangod sang temporaryo nga pagpasirado sang runway sang Iloilo International Airport, humalin las 7 tubtob las 11 Domingo sang aga. Sunod sa Terminal Supervisor sang Civil Aviation Authority of the Philippines, Iloilo, nga nagpaiway na nga magatubang sa kamera. Initungod sa ginpatigayon nga emergency repair works, bangod nakitaan sang pothole o kon batsi ang runway nga kinahanglan kayuhon para sa safety sa mga pasahero kag crew. Gilayon nga napagwa sang notice to airmen ang Kaap Iloilo sa pagpahibalo sang repair works.
Anom tanan ka flights ang naapektuhan nga ginalakipan sang 4 ka flights sang Cebu Pacific, isa sa Philippine Airlines kag isa man sa AirAsia. Pasado las 11 na sang aga kahapon sang nagbalik sa normal ang flight operations. Kaina sang aga, wala na sang domestic flights nga natrasar, apang may isa lang ka flight halin sa Hong Kong ang na-delay sang 2 ka oras bangod sang domino effect sang pagkayo sang runway kahapon. Ginkarismaya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga wala inigin pahibalo sang Kaap Iloilo sa natabo kahapon. Gani kaina sang aga, ginpatawag niya ang mga katapos ang Kaap agud magpaatag. Nagpasalig ang Kaap Iloilo sa alkalde nga hindi na masulit pa ang kasubong insidente, ilabi na subong nga holiday season. Sa bahay niya sa city government, ang priority man naton ang safety no sang mga turista, especially sa mga Ilonggo, we really need to secure man ang ilang safety. So naintindihan man sang aton ng alkalde. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo kid nga salamat. Masobra 5,000 ka residente na halitan sang pagbaha. Bango sa mamunog nga pag-ulan haling Domingo sang gabi sa bahay naman sang Northern Negros Occidental. Yaring balita nga aton gintutuka. Pasado las 10 sa gabi sa nagtupa ang mamunog nga ulan sa Northern Negros Occidental. Resulta, madasig nagtaas ang tubig baha sa Banwa sa Manakla kag mga syudad sang Cadiz kag Victorias. Nagsaka sa masobra 10 feet ang tubig sa Malihaw River sa Victoria City kag jutanin lang malabot ang 12 feet nga spilling levels sang Suba. Sunod sa LGU, pasado na alauna sa agahon sa nagsubside ang baha. 37 individual harin sa barangay 21, 7 kag 6 ang ginpabakwit. Ato na record ya is 7 to 15 na of rain per hour na siyang accumulated ni Pag-asa. But amo na siya ang isa pagid sa cause nga nagbaha pagid is ang pagsugat anay man sang high tide kag mabaskog nga ulan. So amo to nga gulpiada gid siya nga nagtaas ang tubig sa aton nga mga LGUs. Sa Cadiz City, nagdangat sa masobra 5,500 ka individual ang nahalitan sa pagbaha sa Barangay Luna, Daga, Kaduhaan, Burgos kag Andres Bonifacio. Bango sa mataas sa tubig baha, naging mabudlay ang pag-rescue sa pila ka mga lugar. So may gin-augment naman ta resources for deployment. Kita di sa province nag-augment kita wasar truck or water search and rescue truck with personnel man para mag-assist sa mga aton nga mga LGUs nga naapektuhan. Ginahulat pa sa PDRMO ang listahan sa mga nahalitan sang pagbaha man sa Sagay City, Ibi, Magalona kag Manapla. Ginatutukan na subo ang clearing operation sa madalan kag pamalay nga napuno sa lutak tugas sa nagluntad nga baha. Sunod sa Pag-asa, ang eksperyensyahan nga pag-ulan-ulan ang bango sa shear line nga nag-apekto sa pila ka lugar sa eastern portion sa Aklan, Capiz kag eastern portion sa Western Visayas. Lakip ang northern portion sa Negros Occidental kag Bacolod City. Malawig pa ang malaing itsyempo tubtob sadlo sa Pasko sa Miyerkules, suno sa Pag-asa. Aton nga ma-experiensyan is magalumon ang aton nga panyempo nga may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan, no particularly gid na pagabot sang gabi hapon kagabihon. Wala naman sang direktang epekto sa Western Visayas, suno sa Pag-asang bagyo ngayar sa Gwa sang Par. Upod, Kerinal Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas. Mga kapuso, paghabuyan ng isang bato sa mga pamatanon sa barangay Tanja, Timawa sa Iloilo City, nahuli kam. Mga imbolbado nga pamatanon po ng ilang ginikanan, ginpatawag sa barangay. Ini ang eksklusibong nga gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Kim? Jert, mas ginpahugot sa karon sa otoridad ang seguridad sa isa ka barangay sa Iloilo City proper matapos ang nagluntad nga rambol sa tunga sang mga pamatanon sang nagligad nga semana. Makitaan sa sining akuha sang CCTV footage ang paglinag sa naisang pila ka mga pamatanon sa barangay Tanja, Timawa Zone 2 sa Iloilo City proper. Kadamaan ang nagahaboy sang bato. Makitan man ang isang nga nakakalo sang pula nga daw nagahandos sang patalom. May pila naman nga may dala sang bangko. Ginabanta pulo ka kabataan ang makitan sa video. Ang kinagamo, ang natabo sa barangay mga pasado alas 8:30 sang Disyembre 19 sang gabi. Sunod sa kagawad sang barangay Tanja, Timawa Zone 2,
Una nga naghandos ang kutsilyo ang mga pamatanon sa barangay Infante Molo. Rason nga nagbalo sa boy bato ang ilang mga pamatanon. May isa pa ka pamatanon ang nagisi ang bayo bangod na daplisan sang patalom. May mga kabataan nga naglipot sa sa dalan. Kaya amon mga kabataan nga to gin corner nila. So pag abot nila talalas na ng mga kabataan, nag-agi sa piyak nga lagyan, may mga patalom silang kalagba. Apang suro sa punong barangay sang KIP nga barangay Infante Molo, wala sang dala nga patalom ang ilang pamatanon, kundi ang upod sini nga taga Rizal Ibarra City proper. Ang iya kuno yang upod to ang ang naghandos tapos nagdinalagan sila. And then kaso kay daw siya yata ang nadakpan. Upod lang sila, daw lagaw sila, hindi daw nakita nila ang ilang mga kontra siguro, hindi na ginhandos ng unos ang iyang upod. Suno sa kapulisan, ang mga imbolbado sa ginagamo ang may daan man nga record nga nadalahig sa gamo. Ginpatawag na sang Women's Children Protection Desk kag sang barangay ang 4 ka pamatanon nga ginapatihan. May mayor nga partisipasyon sa ginagamo upod ang ilang ginikanan. As long nga minor ila kabataan, obligasyon nila sir nga pagkatutukan kag pagabantayan gid ang ilang kabataan. Nagdepensa naman ang kapulisan kung nga natabo pa ang kinagamo. Apisar nga pila ng kametros ang police station. Hindi mo naton nga mapakta ng ilang sir nga mga pamisaron aton mga crime prevention measures ara man dira, pero sa to say nga nagtabo ay gid sila dito sir sa nga moto nga time. Jert, ginadjust na sa kapulisan ang ilang deployment sa lugar agad matutukan kag malikawan na ang kasubong nga kinagamo. Naghingi man sila sa mga barangay officials nga mag-deploy sa barangay tanods agad magbulik bantay sa mga pamatanon. Padayon ang pagkumpirmar sa kapulisan kung ang mga imbolbado sa kinagamo ang kabahin sa mga gang. Jert? Madam Mugid ng salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas. Mga dekorasyon kay masanag ang Christmas lights, bida naman sa isa ka Christmas village sa Bacolod City. Nakatutok kay Irene Pedreso. Kada holiday season, mas merrier ang Christmas diri sa Bacolod City bangod magduwa sa Christmas display sa mga dalanon kag plaza. May Christmas village diri sa San Agustin Drive nga ginabantayan gid sa mga bisita. Magical kag enchanting ang ambience ang dala sini ilabi na sa mga bata. May masanag kag maduagon nga bilet, mga Santa Claus, giant Christmas trees, Eiffel Tower nga napalibutan sa Christmas lights, robot, initanan picture perfect, mapasolo man o kung grupo, selfie o kung groupie. Ang maglola nga ini, masadya nga nagbonding. Katigulang na kuya, siyempre daw nakita mo lang manami nga mga talanawon. Gusto ko ma-happy si lola ko. Diri naman nag-celebrate sa ilang monsteries na day Carol kag Edric. Nalipay kay tanay kami. Nami ako sang view, sang designs. Nanging tradisyon na kada tuig ang Christmas village nga ini bilang regalo sang tag-iya. Christmas won't be the same without Yoyo Land. So basically, we just add up some of the tourist destination around the globe. Ang Pasko hindi lang nahanungod sa paghatag sang regalo, bangod wala na sang mas espesyal pa sa moments upod ang mga pinalangga. Merry Christmas! I love you! Merry Christmas, mga kapuso! Upod Garuel Bangoy, Irene Pedreso. 1 Western Visayas. O hindi Mary, hindi Mayo nga regalo para sa ating mga kapuso ang motorista bangod sa ikalima na nga semana ang pagsaka sa presyo ng gasolina. Samtang diesel naman, ikaduha na nga semana nga pagsaka nga ipatuman buwas besperas sang Paskwa. Mga puso base sa datos sa mga oil company, magasaka sang 50 sentimos ang presyo sang kada litro sang gasolina. Piso kag 45 sentimos naman ay gasaka sa presyo sang kada litro sang diesel. Samtang kerosene ang magasaka man sang 75 sentimos ang litro. Ipatuman ang oil price adjustment buwas saga. Samtang mga kapuso, ini ang sitwasyon sa karon sa trapiko sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Makita na ang pagdamo sang salakyan sa magtimbang nga lane.
Bantayan sa pagbalik sang One Western Visayas. Mount Canlaon liwat nagbugas ang madamol nga aso nga may upod nga abo kay sang aga. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, hugot nga seguridad ginapatuman sa karon sa mga pantalan sa sari nga lugar sa Western Visayas. Pagdagsa sa mga pasahero, ginapanghandaan sa PCG Western Visayas. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Isa-isa nga gina-inspeksyon sa mga personnel sang Philippine Coast Guard ang mga fiber boat diri sa Parola Wharf. Gina-chekyar ang mga pasahero kung kumpleto ang manifesto, makina kag mga equipment antes magbiyahe. Ang bugos nga pamilya ni Mary Faith magabakasyon sa isla. To spend time with the family, and tomorrow Iloilo tour naman. Then we'll have our Christmas party sa 25th. Talilupang doon nga hindi pa madamo ang mga biyahero nga nagapadulong sa Guimaras, lakip na ang mga nagabiyahe pa Iloilo City. Ang na-expect namon sa katapusan ang New Year. Amo ginadayang laban nga namon sa Guimaras ang New Year nga celebration. Padayon nga nakaalerto ang PCG District Western Visayas subong nga Pasko padulong sa bagong tuig. Maximize naman yung personnel nga naka-duty sa port. At the same time, may mga activated ang help desk sa mga port naton. So, upod naman din aton mga PCGA. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Arang nagabuko ng sopreo. Mga kapuso, Mount Canlaon liwat nga nagbugas ang aso nga may dala nga abo. Samtang mga evacuee sa banwa sang La Castellana ginapanghandaan ang isa ka masubo nga Pasko subong nga tuig. Si Aileen Pedreso nakatuto. Makita sa Internet People Camera sa Fivox ang pagbugas sa Mount Canlaon sa madamol nga aso nga may upod nga abo pasado las 11 kina sa aga. Sunod sa Canlaon Volcano Observatory, ang nasambit nga ash emission resulta sang pagbilin sa bulkan sa magnetic unrest. Hindi pa madeterminara sa Fivox kung nakadeposito ang abo sa crater o kung halin sa idalom sa bulkan ang ginbuga. Wala ginadula sa Fivox ang posibilidad nga liwat nga maglupok ang bulkan. Dito sa magnetic unrest sa aton nga bulkan, so ini pwede mga ash emissions pwede lang mag-signify nga may arat nga increased chances nga magkaroon pa kita sa mga explosive eruptions. Samtang hindi malikawan nga makabatsyag sang kasubo ang pila ka evacuee sa La Castellana bangod sa evacuation center na magaselebrar sang Pasko. First time sa pamilya ni Nanay Maxima nga magselebrar sang Pasko nga wala sa sulod sang panimalay bangod sa paglupok sa Mount Canlaon. Nauntat ang palangabuyan sa pamilya sa bukid. Gani bisan pang bakal sa Noche Buena, wala gid sila. Ano tayo tigadong kayo tayo. Huwag yan maghatag sa amon, huwag gid kami. Pero kung may era kami, panalangin, banutan na nga. Sa evacuation center man magasaulog sang Pasko, pati na bagong tuig si Nanay Remolina. Luyag na sini magpauli sa ilabalay apang hindi gihapon pwede bungod sa pagkabalaka nga liwat nga maglupok ang bulkan. Lisod gid lisod gid. Budlay kayo sa pagkatulog. Sakit gid kayo murag di gid masabot ba. Nya wa man gid tay mahimo. May mga food pack man silang gipanghatag. Samtang kontento na ang Iloy nga si Generosa nga sa evacuation center na lang magtiner bungod wala man kuno inisang mahimo. Ang wish sini maayo nga lawas para sa mga anak. Dili lagi mahimo special kay are naman ta dire sa kwan evacuation. Tagar lang may panglawas bisag nagyon anin namin nga nakaabot min nga kwan nga tagar lang si may panglawas ka para makapanguat po tawo to panghuna-huna. Kun may may mag-abot salamat tang na may grasya nga maabot. May kanya-kanya man nga pananaw sa matudtuod nga kahulugan sang Pasko. Isa lang ang ilang handom nga kuntani magbalik naman sa normal ang aktibidad sa bulkan agud makabalik man sa ilang normal nga pagpangabuhi. Upod Gerwa Banggoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Mga puso patay sa tuig nga bata nga babayi samtang pilason naman ang apat ka mga kaupdanan sini nga sakay sa ambulansya sa aksidente sa bahin sa barangay Paraiso sa Sagay City kagabi.
Sunod sa kapulisan, padulong sa ospital ang ambulansya. Apang bangod sa madanlog-adalan, nadulaan sa kontrol ang driver kag nagdiretso sa waiting shed. Bo sa impact kag ukon sa impact sa pagkabunggo. Patayang bata samtang pilaso naman ang Iloy City, duha ka makaupdanan nila kag ang driver sang ambulansya. Rider, patay man matapos makabunggo sa taxi sa Tigbawan, Iloilo. Patalga pila sa ulo ang nakaangkon o kun ang naangkon ni alias Reynaldo at driver sa motorsiklo matapos makabunggo sa taxi nga ginamaneho naman ni alias LJ sa bahin sa barangay Bagingin. Sa investigasyon sa kapulisan, pauli na kuntani sa igbaras ang rider samtang taxi ang halin naman sa Antique kag pakadto sa Iloilo City isang matabo ang aksidente. Gindala pa sa ospital ang rider apang ginbawian sa kabuhi. Nag-aregloharing ng driver kag ang pamilya sang biktima. Pag-imbestigar na tumigdo, bulte lang yung nag-swerve siya sa convey sang tulipaban sa taxi. Pag dito nag-head on collision siya lagi. Department of Health 6 nagakampanya sang pagpabilin sang healthy lifestyle sa tunga sa madamo nga handa subong ation sang Paskwa. Si Kim Salinas nakatutok. Customary na naton yung mga Pilipino nga sa tion sang Paskwa, nagatililipon kag nagasinadya. Lakip na diri ang paghiwat sang Christmas parties kag paghanda sa mga pagkaon. Apang, hinay-hinay lang mga kapuso. Bangod posible ini makatugas ang health hazards, kaangay sang diabetes kag hypertension. Gani, ginakampanya sa Department of Health 6 sa publiko nga iobserbar ang ligtas Christmas 2024. Ginapahanumdom sa ahensya, dapat maghagan-hagan lang sa pagkaon, kag siguruhon nga balanced diet ang ginakaon. Ginahingyo man ang regular nga pag-ehersisyo. We follow the Go Grow Glow as much as possible and iwas gyapon sa mga intoxicating, no? Like for example, our alcohol. And all we have to do siguro is limit lang the amount that we take. Ang senior citizen nga si Filora, say no na sa mga baboy kag karne. Bangod may maintenance na ining abulong sa hypertension. Wala na ko dapat sa mga baboy, sinina sa imo kagalingon. Nagpahanumdum man ang otoridad sa pagpasiguro nga may sanitary permits ang kuwaon nga catering services. Kabahin man sa ligtas Christmas 2024, amo ang iwas paputok. Sa datos ng DOH-6 ng 2023, kalabanan niya na biktima sang firecracker-related injuries, amo ang kabataan nga na edad 1-10 anyos. Ang amay nga si Arnel, gilayon niya ginasaway ang kabataan si Rico madakpan nga nagahampang sang palupok. Iniwasan ko na makagamit sila ng loob, paputok ko. Ginasaway ko na sila. Gani, pahanumdom sang Iloilo City Health Office. If possible, no, makakuha na sa mga safer alternatives, like mga katurotot, mga kaldiroda, or mga light sticks. Let us be vigilant. Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, nakahanda na ang local government units sang Malay sa pagdagsa sa mga turista nga magasaulog sang Paskwa sa isla sang Boracay. Sunod sa alkalde sang Banwa, iga-deploy buwas ang incident management team nga ginalakipan sang kapulisan, disaster management office kag force multiplier sa pagsiguro sang malinong kag matawhay nga pagsaulog sang Paskwa. Temporaryo nga wala ginapahanugutan ang water activities sa beachfront kahapon bangod sa malaing nga tiyempo. Subong adlaw ginbalik na ini sa beachfront bangod nagmaayo na ang panahon. Padayon ang monitoring sang Coast Guard Malay sa lakat sang panahon. Sa datos sang Malay Tourism Office, humaling Disyembre 1-21, naglabot na sa masobra 116,000 ang tourist arrivals sa Boracay. So sa atin dito ay prepare in order to protect and safety ng ating mga tourists. Ari mga kapuso balantayan, isa ka bagyong nahimo sa gwa sa Philippine Area of Responsibility o kunporsang weekend kag ginatawag sang pag-asa nga Bagyo Romina. Sa satellite image, ulihi nga nasimplatan ng bagyo sa west sang Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Manubong siya sa sini nga magsulod sa par bangod pakadto ini sa north nga direksyon sa subong apang padayon gihapon nga magtutok sa anuman nga pagbag-o. Wala sang wind signal sa anuman nga bahin sang pungsod pero bangod sa trough sa bagyo. Shear line kagamihan, posible nga mag-ulan sa iba't pang bahin sang Pilipinas. Base sa datos sa Metro Weather, may lapta-lapta nga ulan sa Western Visayas, sakit na sa Aklan kag Capiz. Posible man ini sa ibang lugar sa Negros Island region. Ini ang GMA Regional TV,
One Western Visayas. Nagrense visual artist gin-exhibit ang iyang mga obra agad ibulig sa Home for the Aged. Yaring istorya. Sang damlag lang, panibago naman niya pagkilala ang nabaton sa nagrense OFW sa Middle East kag multi-awarded visual artist nga si Larry Carumba, tumandok sang Victoria City. Ang iya paghimaka sa Middle East kag nagkalain-lain nga inisyatibo para sa Filipino community abroad ang ginkilala sa 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Abroad, pamana ng Pilipino. Mismo, ang presidente ang nagkilala sa iya bilang isa ka modern Filipino kag modern day hero. Probably I will be able to continue my advocacy and those things na makabulig sa aton kapwa. Kag subong Paskwa, agud ipaambet ang iya blessings, gintibong sini ang exhibit kung sa diin ginpasalidang iya abilidad sa painting nga inspired by nature. Ang maganar diri gamiton para sa expansion sang pasilidad kag pagpatukod sang chapel sa Divine Mercy Home for the Abandoned Elderly sa Barangay Bagtik, Silay City. Ang pasilidad ang gina-operate sa mga madres ang Carmelite missionaries. Diri ginasapupo ang makatigulangan nagikan sa St. Mary's Home for the Aged nga nanirado sadtong 2022. They were displaced. Some of them were sent back to their families. Some were sent to other institutions like in Victorias. We have 2 more elderly there that we need to take back. Dako ang pagpasalamat sang grupo sa ginpakita nga pagkamaalwa ni Larry. Ilabi na nga nagadamo ang senior citizens nga ginapabayan sa mga dalanon o kung ginabilin sa mga ospital. With their all-out support and for them to send us financial assistance, we can easily build the chapel for the Divine Mercy Home for the Elderly. Ginagamit ni Larry ang iya talento agad ipaluntad ang pagpasalamat sa mahal nga makaako sa mga blessings nga nabaton. Pinagi sa pagbulig sa mga kubos kag nabudaya sa kabuhi. As long as I have the means, I will support regardless of who you are. Basta karapat-dapat tumulong, I will do it. Opo Quirino Castillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, 2 days na lang, Pasko na. Mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.